versikulo 1, ang foundation iya ng bilatang. Ang foundation diya sa mama o papa, sa bana o asawa. Iya na yun gingon nga aron kalikayan kining butanga na dili maayo pagminyo aron walay ganhang istorya. Karon ang commitment sa matag usa aron nga maklaro ang lit-on na foundation sa kaminyoon gikinahanglan na klaro sa matag bata ang asawa kung kinsa o unsa siya sa iyang kinabuhi. Klaro ba sa imong bata o sa asawa kung unsa ang imong kahuyamon, unsa ang imong strength, unsa ang imong mga vision sa kinabuhi. Aron kakamungtuhan, mahimong katambayayon sa pag-maintain o pag-enhance ni anang commitment na naatali sa inyong duha. Advice sa kini sa atong mga youth na kung maabot man ang panahon kamo mag-video, di kinahanglan klaro sa ang inyong mga basihanan mahitungod sa inyong pag-video o diha talito nako ang commitment. Ang commitment budagan diha sa linya na each should have his or her own wife or husband. Ang commitment na nag-ingon, ako rin yun ha, ang imong bana forever, ikaw rin yun ang asawa forever. I commit myself unto you o mausap ang usa ni ana na commitment. O biha ni ini na ay problema na nakita si Apostol Paul. Ang iyang nakita karon ng mga igsoon, nakita niya na commitment is not enough. Commitment is not enough if you just say it. We have to live them out. Dahil nag-iingon na iuradyod ko sa pulong ranay apat sa buhat wala gayon nakita. Dili karon na tayo ang pundasyon sa pamilya. Kaya dili di ay kita really as committed to each other. So karon mga kaigsuunan, atong palaluman kini. When we talk about commitment, it follows the mutual respect. Unsa kini mutual respect? Kini ato nga timanan. Do not deprive each other, respecting each other's needs, desires, and dreams. Mutual respect. Kung ingon kag mutual mga kaigsuunan, kung unsa imong panginahanglan, respetuhon sa isa. Unsa imong panginahanglan sa asawa, respetuhon sa bana. Okay. O vice versa, ingnon nato. Karon, usa kini kada nahimong dakong bingkil or lalis sa sulod sa panimalay kay usahay na ay selfishness nga naga-surface, nagatumaw tali sa relasyon. Selfishness. Selfishness nga nalilo nato si asawa muna-una lang siya sa mga butang ng pabor sa iya. Apan kung dili na pabor sa iya, di siya ganahan, di siya kaayon agad. Mutual respect.
mutual respect. Mauni nag-ingon ni Apostle Paul, do not deprive each other, respecting each other's needs, desires, and dreams. Mauna kini, na dili yun kakiaw-kiawan ang kaminyoon ng pagtukod ng pamilya. Kaya kung dili gani na-define kung unsa ang desires, unsa ang pangadloy, unsa ang tumong ngano na iusa mo, wala'y kadulunan na maayo ang inyong pagpuyo. Yes, ang pinagol na din na we are committed to each other. Kapag na pinag-question ng Apostle Paul, maayo naman po sa saan, kapag wala ninyo ginakinabuhi ang maong mga pulong. Unya, niingon siya, dapat na may mutual respect. O diha kita usahay nagbulan. Sa amo nga pagkakalay sa pag-asawa, sa paghangin niya na ingon siya, mahal, kanang ikapoy na dito sa akong trabaho sa bangko. Ako tuman, nagkakatag mga responsibilities, di na yun mahayag. Ang tusod na lang sa anak ko. Kapag naghahatag ng options, kung naamanlay kabalinan na sa imong paminaw, gaan na mag-enjoy ka, then go on. So, ang selfishness, mawagtang ginha kung ginadaigaw ng tarong, ginahisgutan ng tarong sa bana ng asawa, ang mga butang na angay nakita mo, kung buot nato ang nakita mo sa sulod sa panimalay. So, pag-ingon ko sa iya, kung saan akong plano. So, maingon siya na ay opening sa aning na trabaho as auditor. And then, ingon dahil sa kita na dahil na mo ang pros and cons, mga disadvantages o advantages. Ang una dahil niya ingon, dili na na-permiti na mag-uban. Kaya ang akong assignment sa lagyo ng mga David, kung asa ang mga branches sa bangko na akong ipangulit. At din akong kitanaw yung una, yes, mahimo ni subo nato kay kita lang rabatuha na sa atong anak na kinapusga nato for 80. Niingon ko sa iya na kung kana ang makapagaan sa imong pagbalik nga makaingon ka na medyo relax o makasuri-suri kung unsa wa ko'y problema. Ako sa kinashare sa mga ninang, tanan, o ang tanan na humingon, alam, magkalagyo mo pastor. Magkalagyo mo. Apan, diha ini, ginatanaw, na di kita dapat mamay mong selfish sa matag usa. Mutual respect. Sa Pergiro, anak ginaon, maanad na klase sa sistema na sa usa ka bulan o kada semana magkita ra mo kada weekends. Ingon ako, ingana ra man gihapon ang set up, isang dili ka sa audit. Maglakaw ka duha, ikaw diri ako dito, magkita ra ka gabi, makatulog ug manasad. Ingana ra gihapon nakita ko. So, mutual respect. Ang ato dinha is kani. Na siya desire na makarelax, na siya desire na ingani, then ihatag ka na nakawasan kaniya. Dili ka na atong
i-control ang usa for the sake sa dili sudample nga mga rason o pagpapuna-puna. Mo ni karon ang daghan nga sa sulod sa kanibalayan pag-usagani ni kabao o tanaw mo muwi sa panghitabo o sa sitwasyon, wala yung mutual respect ang ginaingon ng blueprint or ang strong foundation sa pamilyoon o pamilya matayo o gayon kini. O sunod na hangyo ni Apostol San Pablo, siya nag-ingon, kinahanglan mainampuon kamo. Devote ourselves to prayer. Kana ang challenge. So sa pagtukod sa pamilya, mao ni ang ato ang challenge karon. Kahit lisod na kaayo o panalangsa na lang mahitabo that you could come as one family praying together sa sulod sa panimalay. Devotionals tungod kay adunay na daghan nga mga butang na nakahinder ini. Mag-eskwela na ang mga bata, lagyo na, unya si mama o si papa, o karon sa mga pamilya, nagagmay pa ang mga anak, kadunay na mo ni kinabalik-balik, spend time. Find time to be with one another, praying together as a family of God. Ikana ang marka sa likod nga panimalay ang pagka-mainampuon. Kung atong kimanana, it does not mean that when we pray together, accepted ka sa mga challenges. Bisan pa kung nag-aampo kita kanunay, posible nga gamiton ta sa Dios ang atong sitwasyon, gamiton niya na kini mamahimong example sa uban. Nga bisan tuod kung adunay mga challenges sa panimalay, dili kita mawalan ng paglao, padayon na manasigon sa pag-ampo, kay kadto ang gina-expect sa Ginoo sa panimalay na makita sa uban. Na taliwala sa daghang challenges, padayon na nag-ampo o ilang kini nga gina-atubang. Naigingon sa Apostle Paul, dili sala kung makigulat na ka, kung dili na yun over out. Dili sala kung maingon na karoon mo surrender na ikaw, maingon ka, di naman yun ko kalipayon. Di naman sa kalipayon, ato na lang ni putlon. Ingon niya, sige, magbulan. Apan, nag-offer siya o reconciliation. Nga nag-offer na siya ang reconciliation. Kay dito, nakawalandungan nato sa higayon na kita nakasala at ubangan sa Diyos na himulang kita kaniya. Apan, God values reconciliation. Gihatag niya ang iyang buktong anak aron na ma-reconcile kita kaniya. Thus, reconciliation ang kanang pagpasiguli usa gayon kabalaanon na desire sa Dios alang sa iyang panimalay. Without reconciliation, naa ang forgiveness, and then it follows ang restoration. So, unsaon pag-reconcile? Apan niingon si Apostle Paul, you know what? Reconciliation is not easy. For it requires humility, forgiveness, grace. And reconciliation brings healing. It brings peace kung kana nga mga kinaiyan atong pain, atong maangkon. You
forgiveness o diha ini nga grasya at tunay reconciliation na magadala o kalinaw. Apan mingon siya, kung dili na yun nakita mo ma-reconcile pa mo, then you are free to go. Apan ang iyang ingon, apan dili lang ka makabigyo na pag-usapan. You are free to leave, but dili na ka makabigyo. Or else ma-charge ka diha sa pagpalapag. So karon sa sulod sa panimalay, sa pag-handle ni ining mga challenges, ni ining mga disagreement most of the time, ang blueprint nga ni-cluster sa Dios, mura ba pinagtanaw karon, mura himig mag-birthday, mura bigyan maayo, unsa kaha ang maayo buhaton ni ini. So aduna karoy disagreement, unya diana disagreement kung dili ihapon mo magkasinagot. Ingon pa ni Apostle Paul, you're free to go. Mura ba ingon ni Apostle Paul, kana nga mabutang biyag na sa inyong kataos. So kung tungod niya na, way mo na yun ka, you are indeed distinct, na dili mo magkadayon hangtod sa hangtod. Kaya, basin posible sa iyo na blueprint ang inyong nagawan. Nakaya sa iyo ang inyong kana ang atong hinutukan. Kung sayo ang kapinyoon, ang panimalay, ang pamilya, apektado. O bisan kung usahay o sa mga pagpanagkamo, when the foundation is not strong, ingon pa ni Jesus sa Matthew sa iyang illustration, ingon siya, pag mutukod ka o panimalay, kinahanglan, mutukod ka diha sa likod foundation. At dapat diha nakakonect sa rock, which is Jesus Christ. Kaya mag-umana sa Diyos o bagyo man, dili ka na siya magbanlas. Dili gayon mabukag ang panimalay. Apan kung natukod kini diha lang ibabaw sa balas, dili likod ang foundation, then ingon ta, it is a wrong marriage. O ang wrong marriage ba deserves na antusan hangtod sa kamatayon? Ingon si Apostle Paul, bulagi, pagsabot mong duha, kung wa na gayoy pagbati pa, naluman na mag-antos pa. Posible ka mamingon mo hala si pastor hatag siya o options sa inani. It's not actually an option upon based sa tambag ni Apostle Paul sa taga-Corinto. Kung atong tanawon sa atong context karon, sa iyang pag-ingon, kay bisan kung pugngan mo ang iyong asawa o bana na dili mo ulag kanimo, masiguro mo ba na maluwas mo siya? Anak, napapurana. Apan kung gusto sa asawa o bana, o kaha sa bana na dili tumutuo na makigbulag. So, ang foundation din niya, atong tinatanaw. Kay kanina ko rin ang context na ingon karon, may ingon si babae, do not be equally yoked sa unbelievers. Kunya kaya, bigyo man sila. Karon, kaya natin-uban ang kaniya o gusto pa niya na magkauban, wala pagpuyong duha. Apan kung nag-usapan ninyo, muingon na nadili na let him go or let her go.
Mao ni karon ang advice niya. Kaya nga naman, pag inupugman, naman, maluwas mo siya. Maluwas mo ba siya? Kay sunan sa blueprint nga itong isaysay in celebrating the family day, family Sunday. Commitment, mutual respect, prayer, and reconciliation. Niini nga blueprint sa Ginoo aron nga dunay klaro nga sumbanan in nurturing family nga mulungtad o mudalakan nato dito sa panagiusap kung adunay kalinaw o malipayon na panimalay. It's not that bad to go back sa sinugdanan. Mao magadto ang tama na pundasyon o pastor, posible na mangutana kita. Pwede ba pastor na usbon namo ang among foundation? Kay wag na ito na lingkod. Dili man lingkod ang foundation. Diha mo pasok kung iingon na ko pagkaniha, reconciliation. Apan dili na kini mamahimong simple, for it requires humility, forgiveness, and grace. Ganong lisod ng pastor, nanugin naman sa iyo ang reconciliation. Kay ang matag tao, for the second time around, ang iyang humility is no longer sincere. Si Khalil, usap ka philosopher. Siya ang philosopher sa Gumba o sa panagiusa, iingon siya. Humility and reconciliation for the second time around is no longer pure and genuine. Why? Kaya nabahiran na hindi. Kung di pinapasok itong isulti sa tagadahanan karon, ginoon na ayon na ang saban, apan ang ulat ang magpapili hangtod sa kahayugan. But through the grace of God, kana na ulat mawala, kana na butang na magpahidugdog ka nato, magpabalik-balik, confront ka nato, lihok ka na sa kaaway, aron na dili mahiusa ang panimalay sa Diyos. Sa mga bana, sa mga asawa, kung gibagay nato kini ng mga challenges karon sa pamilya na gitugod sa Dios, dili pa man posible ulahi ang tanan na atong balikan tanaw, pastor, magpa-repair ni sa among balay, among siguraduhon na libon na ang pundasyon. So, diha nag-offer ang Ginoo og second chance. Apan, kung usbon pa o pag-ingon, pastor, kung magpa-repair ni, murag dili man gihapon bulutan ng magbugay, pastor. Kailangan naman may part na murag na gabok na. Murag naman yung ni pastor o gubaon na lang namo, and then butupod na lang yun o bago o lipod na pagkasyon. Dahil na mutana, to conclude, kaya itong panahon na nato sa simbahan, saka niadto ang duha ang mga tiayon o nagsabot sila ang duha pastor, magulat na nabi.
Kita pa na ang anak na do, re, mi. Pito ka buo. Do, re, mi, fa, so, la, ti. Wala na lang isa, kompleto ng nota. Okay. So, igon ko sa ilang duha kay ato sila sa personage, naibulong ko. Uy, ngayong hapon, naalagin mo, sa may ato, balik sulod. Ingon, ang bana. Kaya karay naman to. Pastor, daw hindi rin magpadayon among relasyon. Magulagay kami. Ingon na asawa, Pastor, yan pala magulagay na kami ay among manang yapon. So, medyo ko na siya, okay, sige. Pili ba ito sa tagaran? Kung sa may mga rason ng di magbulag mo, ito na inyong anak. Di ba mo maluoy sa inyong anak? Problema na nila, Pastor. So, nag-ulog kay kung ako tanawon, sila duha walay lipon na pundasyon. Kulang sa edukasyon kay wala ka eskwela. Unya, nagminyo rang kanang kuwan ka kayo. Unya karon nag-decide na sila mga makikigulang. So dito, nalingon ko sa ilaha, kung magbulag mo karon sigurado na ba na dili na din mo magbalik pa? Usa na lang kahapon, naghatag option sa ilaha. Kung sa kahapon, di na sa mo mag-ipon. Pero dili na bulag lang, ay sa mo mag-ipon. Kung basig mabis pa ninyo ang matag-usa, o dito rin mo na-realize na hindi na ikapili mabuhay ko wala siya. Dito ba kayo ng lalaki? Kaya sa akin, ay haba. Dugay na kay Pastor na wala nag-aing ulit. So, naingon ko, okay, patawag ko sa elder, and then mag-ampok ta, mag-istoryahin ta, apan ang inyong desisyon na magbulag pa mo kung unsa at wala na ilagtanay, klaroon sa nato, kung sa'yo na ilagmo sa inyong mga anak. Kinsa matiman sa inyong anak. Kung musugod sa Pastor, tumamang na mo. Kung nakikito man, na matunga ang isa. So, tagtulo-tulo, posible ang isa maupa, ang isa tulo. Niyaingon siya, gamay pa man ang ikapito, Pastor, kay ginatutoy pa man sa ako, yun na. So, tulo ako, Pastor, ihaupat. Ano na din ka sa ito? Parang kita anak sa baboy mga nanganak o pito, yung sa sige, itutulo ako, upat. Yung anak mo ba? Hindi mo tayo anak ka sa iyo. Apan, diha iisidar sila sa pagbulag. O pagkauban at to, ako na lang natalitaan. Ang duha, huwag na yun sila nalipat. Iuli sa pikas bukton ang isa nagkabiling o nadungog na lang na limpyo na po ang usa nagpabiling nga single. Kaya suunan. Kung mutanaw ka karon in context sa sitwasyon sa pamilya, ano nag-surface ng mga problema, simple na apan nag-ugat inintanan sa dili na tarong na pundasyon sa pagtungkol sa pamilya. O di, na nakakita yung inahimo sa simbahan as our family the ministry na once a month magtuon kita kung saan pagpalikod sa matang palibalan. Sa tanang mga anak na nakakaroon din sa pagtapos ni ini nga meditation. Gihamyo ko kamo mga lindo, buduol kamo sa inyong ginikanan, sa inyong mama o papa,
Kunya umamin, o mugakos, o ina ang imong papa o mama, salamat sa Diyos. Kayo. Na ako, papa, o mama. Dili na siguro ka maulaw, isa mautay, o tindo, kung wala man inyong mga anak dini, kamo mga asawa na anak dini, kuniti ang kamot sa imong asawa o bana, tutuki sa mata, eyes to eyes, unya tingnan, salamat kay Angelo Karon. Kita tahan. Sige, David. Sige. Okay. Maganda na ito. Mama, papa, mga anak, tungkol sa papa at sa mama, pag-amin ka mo, salamat. Kalau pinag pulis na. Sa tayo. Oo. Sige. Honestly, ayun ko emotional. Seeing all of you. Kay Ana Cabrera, ang pamilya sa ating Diyos. Mag-angkot na sa pagtapos. O Diyos, ang realidad sa matang panimalay, ako pinapresent kanino. Imong nakita kung unsa ang panimalay na natugod. Walay natago kanino. Apan salamat kay adunay paglaom. Na sinabihan panamo ang kalinaw o kalipay. Tungod kay ikaw ang Diyos sa mga opportunities, chances, o sa unsaman ng mga buhay. Tabangi o kaluiti ang matang panimalay. Nagdili kami o undang sa pagliliho o sa pagpupot sa pagtuo diha kanino. Tabangi, ilipunan ang imo panimalay. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. At ang pakpakan ng ating Diyos. Luke 12:33 to 34. Sell that ye have and give alms to buy yourself God, which was not old, a treasures in the heavens that fadeth not, their heap approaches, neither moth corrupted. For
atong gihangyo ang panimalay ni Israel o ni Rose alam sa pagdagot sa second Advent o second Advent of Advent. Kini nga kandila nag-aambulagway sa kalilaw nagasa sa Diyos ka na. At sa kalilaw, atong lauman na maangkon tungod kay hari sa kalilaw. Ipagpadala sa prinsipe ni aron pasinabi ka na dahil kita mag-inantudoon sa Diyos atong mawitan ang awit sa mga I would be you, for there are those who trust me. I would be you, for there are those who care. I would be strong, for there is much to suffer. I would be brave, for there is much to bear. Kung di kami o Diyos, o ayaw gayon kami buhi. Ang among desire na mamahimo kami na sincere, truthful, makinutan bihang kami. Nasigang o ipabali kanamo nga ang imong presensya dili halayo kanamo. Anama ikaw nagauban kanamo sa kanunay. Diha sa imong gumba ginasalig namo ang kalingkod sa batang panimalay. O diha sa mga pagkukuran nga imong ginapresent ka na. Diha usab namo ipapatuod ang among lingkod nga pagbarong sa kapag-uran nga nagikan kanimo. Si Kristo Jesus ang among lingkod na pundasyon. Siya ang nagahiusan sa matang panimalay. Siya ang nagatudlo kanamo
sa paggunit sa matag usa. Ug kung kami mahilayon man sa matag usa anak ikaw, andam sa pagsabday kanamo tanan. Kinatugyan na kanimo ang kalikod sa among matag kanilay, mga buluhaton ni ini kasimanan, o sa among padayon nga pagpakiliho, aron na magulti ang imong plano o katuyuan ni ini nga kalibutan. Ilunod ikaw, simbahan ikaw na Diyos, o ang tanang nakaunan, uyog mo kanimo. Ang tanan, pagkakumpisan o mga sangyaw, si Jesus, ang Diyos sa kinabuhi sa katuigan. Siya ang pagbabalag o kami, iyang pag-aabusgaan. Ug ang tanan na makita na matigid-anan na nasunod kaniya, magkinabuhi. Walay ang katapusan, malipay ang malinaw sa iyang presensya. Panimalay ang katauhan sa Diyos, manlawang kita, ug atong ipadayag sa tibuok kalibutan, ang Diyos nagahari sa ngalan sa Amahan, Anak o sa Espiritu Santo.